Good evening. Good evening po. Peace with you. The name our Lord Jesus Christ. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is the remember the God is the name and then commandment is the words of God. This is our topic for tonight. Our topic for tonight, remember the God, the name, and then words of God is the commandment. Not the statue. Not statue or images to the remember God. False doctrine about the religion, remember God is the images or statue. False doctrine and false religion about remember God is images. Is not the prophet of God or not the true church of God. Is the doctrine about the remember the images, the statue. Or is a wrong doctrine. True doctrine, the right doctrine is the remember the God is the name and then commandment is the word of God. This is a right doctrine from the God. Is this. This is our topic for tonight. Yun po yung tamang doktrina, yung ang alaala sa Diyos, yung pangalan niya, saka yung mga aral po, ganun po. Hindi po yung mga rebulto yung alaala sa Diyos, gagawan mo siya ng rebulto, pinakaalaala sa Kanya. Mali pong aral yun, mali pong turo, yung mga rebulto para sa Diyos. Hindi po. Kasi yung Diyos po natin, Espiritu po siya, hindi po siya, wala po siyang larawan. Hindi mo po siya kayang gawan ng larawan. Kasi kaya niya mag-iba-iba ng anyo. Ganun po. Kaya niya mag-iba-iba ng anyo kasi Diyos nga siya. Kaya bawal pong gawa ng rebulto ang Diyos. Hindi po tamang doktrina yon. Yung ang pag-aalaala sa Diyos, yung rebulto, mga laraway na nyuan, hindi po tamang doktrina yon. According to the Holy Scripture, the remember the images is for the devil about the doctrine. Hindi po yun sa Diyos na religion. Yung meron po mga images, ganun po. Ang alaala po sa Diyos, ang pinakaalaala natin sa Diyos, inaalaala natin siya, ang turo niya, yung pangalan po, tsaka yung mga aral. Yun po yung pagpapaalala sa Diyos, yung mga turo, yung pangalan niya. Halimbawa, naalala mo, bawal palang magnakaw, bawal palang pumatay, bawal palang mandaya, bawal manloko, o bawal mangapi ng kapwa, mamigati. O yun, naalala mo yun, ginagawa mo, bawal palang mga lunya, bawal palang makiapid, o bawal palang gumawa ng ribulto. O yun, yung mga naalala mong yun, ginagawa mo, malilinis ka doon, mababanal ka. Hindi po sa mga ribulto, kasalanan po sa Diyos yung ganun. O naalala mo, bawal pala magsinungaling, o di, hindi ka nagsinungaling, o nababanal ka nun. Yun po yung pag-aalaala sa Diyos, hindi po yung mga ribulto. Mali pong turo yun pagka ang pag-aalaala sa Diyos, yung mga ribulto. O bawal palang mang-hold up, o magnakaw, naalala mo, di ba? O bawal manloko ng kapwa, bawal mandahas ng kapwa, o yun ang naalala mo, sinunod mo, o mababanal ka nun, hindi po yung mga ribulto. Kasi wala pong kwenta yung mga ribulto pagka yung hindi mo inaalala ang Diyos nun. Kasi ang utos ng Diyos, alalahanin natin yung kanyang mga utos saka yung kanyang pangalan. Ganun po. Pag inaalaala mo yon, sinusunod mo, malilinis ka. Ganun po, mababanal ka. Sabi po ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung sinusunod mo yung utos ng Diyos, naaalala mo,
O yun po, yun po yung tamang pagpapaalala sa Diyos. Yung kanyang pangalan, yung kanyang mga commandment, ganun po. O ganun. Doon ka malilinis pag sinunod mo, naalaala mo. Hindi sa ribulto kasi walang kabuluhan po yung ribulto according to the Holy Scripture. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Naalala mo yung mga commandment niya, yung mga utos niya, o tapos ginagawa mo, malilinis ka ayon po sa banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 119:9. Paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon, ayon sa iyong salita o sa pagdinig sa salita ng Diyos, yung naalala mo, sinunod mo, doon ka malilinis o mababanal ka. Ganun po, hindi po sa ribulto. Mali po mga, hindi po propeta ng Diyos yon. Yung mga nagtuturo sa ribulto, hindi alaala sa Diyos. Ang ibig sabihin po kasi ng propeta, tagapagsalita ng Diyos. Kumbaga sa presidente, meron siyang spokesperson sa atin sa ano. May spokesperson, yung mga presidente o ang propeta, tagapagsalita naman ng Diyos. Ganun po ibig sabihin ng propeta. Kaya nagtuturo po ng mga ribu-ribulto dyan, yung para alaala daw sa Diyos yun. O hindi po religion ng Diyos yun sa kaaway ng Diyos po yun, sa devil po yun. Ang inaalaala po yung salita, yun po yung sabi ng Diyos. Yun po yung aalalahanin mo, yung mga aral niya, yung mga salita. Tapos sinunod mo, malilinis ka ayon sa banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli rito, sa 119:9 ng mga awit. Paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon, ayon sa iyong salita, o naalala mo, bawal palang manloko, o bawal palang magnakaw, bawal mangalo niya, makiapid, o di ba? Bawal gawin yung mga sobra sa laman, o hindi ka nag-aasawa ng marami, o ganun. O doon ka malilinis. Yun po yung inaalala yung salita, hindi po yung sinusunod mo. Yun po, kasi yung mga ribulto, wala pong kwenta yon. Ito sabi po ng banal na kasulatan, no? Yung mga ribulto, hindi ka malilinis doon kasi wala siyang magagawang kabutihan, wala siyang magagawang kasamaan. Ganun po. O pag sumasamba ka lang doon sa devil, sa devil po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa diablo po yung may alaalang mga ribulto, hindi po yun sa Diyos na sekta. About remember the statue, the images, the religion is this is from the devil, for the devil to worship. For the, remember the images. Ganun po. Kasi wala pong magagawang do not good about the images statue. Sabi, say the Holy Scripture. Ito, sabi po ng banal na kasulatan dito sa may Jeremias 10 hanggang 5. Inyong dinggin ang salita na sinalita ng Panginoon sa inyo o sambayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nanglulupaypay sa mga yaon. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawang ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang wag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog na hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Tita nyo, no doing good about the images
no do the bad words. O wala rin, no? Wala raw siyang magagawang kasamaan at kabutihan, sabi po sa banal na kasulatan. Kaya wala pong kwenta po yun, hindi po tamang aral yun. Yung pag-aala sa rebulto, mali pong doktrina yun. Pag-aala po yun sa Diablo. O basahin ko sa inyo muli rito. Sa Isaiah G5. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag din yung katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. No? O, kita nyo nga, no doing good, no doing bad, o no good work. O kaya wala pong kabuluhan yung mga rebulto, hindi po tamang pagpaalaala sa Diyos yun. Mga sa Diablo po yung ganung paniniwala, yung pag-aala sa mga rebulto, ganun. Maling aral po yun. Ang pag-aalaala po sa Diyos, sa kanyang pangalan, at saka sa kanyang mga salita, ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa sa Malakias. Dito po sa Malakias. So, alalahanin natin yung kanyang pangalan, yung Diyos. Ang pangalan ng ating Diyos, Jesus Christ. O, isa lang po pangalan ng ating Diyos, Jesus Christ. Magkapangalan po sila ng Ama. O, yun po, magkapangalan po sila ng Ama. Bawal pong bumanggit ng ibang pangalan sa pangalan ng ibang Diyos. Bawal po yun. Magkapangalan po yung ating Ama, yung Panginoong Yesus. Magkapangalan po sila. Yun po yung pangalan ng ating Diyos. Yung Ama at Anak, magkapangalan po sila. Kasi sabi niya ng Panginoong Yesus, Ama, luluwalhatiin mo ang iyong pangalan. O sino ba niluwalhati? Ang Panginoong Yesus. Kasi yung pangalan niya nasa Kanya. Yun po yung pangalan ng ating Diyos. Yung Panginoong Yesus. Magkapangalan po sila ng Ama. Ito po sabi ng banal na kasulatan, yung inaalaala sa Diyos, yung kanyang pangalan, yung kanyang mga aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Malakias 3:16. Nang magkagayon silang natatakot sa Panginoon, ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya. Ayun, aklat ng alaala. Sabihin, doon mo aalahanin sa mga aral niya. Para sa kanila na takot sa Panginoon at gumigunita ng kanyang pangalan. O yun, gugunitahin mo yung pangalan niya. Doon mo siya alalahanin sa kanyang mga aklat ng alaala at saka sa kanyang pangalan. Yung gumugunita ng kanyang pangalan. Doon po alalahanin ng Diyos. Sa mga aral niya, sa pangalan niya, hindi po sa rebulto, mali pong aral yun. Sabi nga, huwag kang gagawa ng ina niyo ang larawan na inaagapay sa akin, di ba? Sabi ng Diyos. Ganun po. O basahin ko sa inyong muli rito, no? Para maintindihan nyo yung alaala sa Diyos, yung kanyang mga aral, saka yung kanyang pangalan. Tapos pag sinunod mo, malilinis ka, magiging banal ka sa Diyos. Ganun po yun. Ganun po. Sabi sa mga awit, 119:9. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa Malakias 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya. Ayan yung aalalahanin mo yung aklat, yung mga utos, yung mga aral. Para sa kanila, natatakot sa Panginoon, nagumugita ng kanyang pangalan. O yun, doon mo gugunitay ng Diyos, aalalahanin mo sa mga utos niya, sa mga aral. Hindi po sa rebulto. Bawal po sa Diyos yun, yung rebulto. Ito pa rin po sa sa Exodo, sabi rin po rito sa Exodo. Para malaman nyo yung alaala sa Diyos, yung pangalan niya, saka yung commandment niya, yung mga aral. Ito pa rin po sa Exodo. Pero isa lang pangalan ng ating Diyos, yung mag-ama, isa lang po pangalan nila.
Yung Panginoong Yesus po, Jesus Christ lang po ang pangalan ng mag-ama. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Yung pangalan yung aalalahanin, no? Sabi rito sa Exodo 20:24, isang damba ng lupa ang inyong gagawin sa akin at inyong ihahain doon ang inyong mga handog na susunugin. At ang inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka. Sa lahat ng dakong aking ipaalaala, ang aking pangalan, ay paroroonan kita at pagpapalain kita, sa pagpaalala ng kanyang pangalan. Nabasa mo yung pangalan ng Diyos, Jesus Christ. Doon yun, yung maalalahanin mo, yung gugunitain mo, yung kanyang pangalan, yung kanyang mga aral, mga salita. Basahin ko sa inyong muli. Sa lahat ng dako na aking ipaalaala, ang aking pangalan, ay paroroon kita at pagpapalain kita. Doon ka paroroon daw, sabi ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung saan man nagkakatipon sa aking pangalan, may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon akong kasama nila. Duroon yung Diyos sa atin. Pagka inaalaala natin yung kanyang pangalan, yung kanyang mga aral. Yun po yung tamang aral ng Diyos, yung pagpapaalaala ng kanyang pangalan. Ganun po. Hindi po sa mga ribulto. Kasi mga ribulto, hindi po yun sa Diyos. Sa pangalan lang po natin alalahanin yung ating yun sa pangalan. Ito naman sabi ng banal na kasulatan, yung ipaalaala naman yung kanyang mga salita. Tapos sa Timoteo. Sa unang Timoteo naman, 4:6. Dito po sa unang Timoteo, 4:6. Doon po natin siya alalahanin ng Diyos. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita, sa kanyang pangalan. Naalala mo, bawal palang mamigati ng kapwa, magnakaw, mandaya, malilinis ka nun pag sinunod mo. Pero may mga tao, hindi alam yung aral ng Diyos, di ba? Nandadaya pa, nanluloko pa ng kapwa. Yun, mali po yun. May mga ganyan miski nga kapatid mo, lulukoyin ka, di ba? Dahil lamang sa pera. Kasi hindi nila alam yung aral. Ang ginugunita nila, yung ribulto, saka yung leader nilang bulaan, hindi yung aral ng Diyos. Yung marami, kahit nga kapatid mo, lulukoy ka dahil sa pera no? Pero kung naalala mo yung salita ng Diyos, nga pala, bawal palang magdaya. Sabi ng Diyos, di ba? Kung gusto mong pumasok sa buhay, gawin mo ito, di ba? Huwag kang magdaya, huwag kang pumatay, huwag kang makiapit. Sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Kung inalaala mo yon, sinunod mo, doon ka malilinis. Hindi po sa ribultong tinuturo ng mga bulaang propeta. Mali po yung tinuturo sa inyo. Sa ribulto, mali po yun. Alalahanin natin siya, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Ito po sa may unang Timoteo 4:6. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, kung ipaalaala, sabi rito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinakandili sa mga salita ng pananampalataya. Sa mga salita, sa mga aral, ipaalala. Hindi po sa ribulto, mali pong aral ng mga bulaan yan. Hindi po sugo ng Diyos yan. At ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Yung mga aral na sinusunod, yung po yung pinaalaala. Ganun po. Di ba? Ganun. Iba nga dyan, hindi nila alam yung aral ng Diyos kaya nandadaya ng kapwa di ba? Dito sa social media, maraming mandaraya dito. Sabi ng Diyos, kung gusto mo pumasok sa buhay, huwag kang mangalunya, huwag kang makiapid, huwag kang mandaya, huwag kang pumatay. Ibigay mo yung kapwa na gaya ng yung sarili. Di ba? Yun po yung pinaalala sa mga
nananalig sa Diyos. Ganun po. Hindi po sa ribulto, mali pong aral yun. Mali po yung sabi nila, hindi raw nila sinasambay ribulto. Alaala lang daw yun sa Diyos. Mali nga yun eh. Bawal nga sa Diyos yun, di ba? Huwag kang gagawa ng inanyong larawan na inaagapay sa akin, di ba? Sabi ng Diyos, God is spirit. The worship God is spirit. O, di ba? Ganun po. Bawal po yun. Ito yung pinaalaala, yung aral. O, basahin ko sa inyo. At saka yung pangalan niya, yun po yung pinaalaala. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli, no? Yung ipalaalaala, yung kanyang mga aral, mga salita. Ito po sa unang Timoteo 4:6. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinakandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mga buting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. O, yun po yung pinaalaala sa mga tao, yung kanyang mga aral, yung kanyang pangalan, o ganun po, hindi po sa ribulto. Yung kailangan, alalahanin mo yung Diyos. Ito po sa Ecclesiastes naman, sabi rito, aalalahanin mo yung Diyos, hindi yung ribulto. Mali pong aral yun. Pagka ang turo sa'yo, yung ribulto yung aalalahanin mo. Hindi naman ang Panginoong Hesus yun. Kaya niya magbago ng iba-ibang anyo yung Diyos. Ganun po. Hindi po yung Diyos Ama. Itong aalalahanin natin yung Diyos, oh. Hindi po yung alalahanin natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita, susundin natin, o ganun. Ang alaala, ito pa yung isang verse para pagpapaalala naman sa Diyos. Ito po sa may Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Ayun, yung Diyos, alalahanin mo yung Diyos, yung may lalang. Ganun po. Para maalala mo siya, sundin mo yung utos niya, yung kanyang pangalan. Sa karawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masasamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Ayun, alalahanin mo yung may lalang sa iyo, siya po yung naalaala. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. O yun, alalahanin mo yung Diyos, yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus. Kaya po alalahanin mo, hindi yung ribulto. Bawal po sa Diyos yun. Ito pa po sa unang Pedro. Sa unang Pedro, sa may Pedro pa po, yung pinaalala ni Pedro, o ni Timoteo, yung aral, yung mga salita. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. O, di ba? Yung pag-inom niya ng saro. Ayun yung mga ay naalala sa Diyos, yung mga aral niya. Yung mga salita. Yung saro naman kasi, ano po yun? Sinimbolismo lang po yun sa dugo ng Panginoong Yesus. Sabihin, yung mga aral po yun. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganun, sabi niya, di ba? Sapagkat tuwing kanin nyo to, ipinahayag nyo rin ang kanyang kamatayan at saka pagbabalik, di ba? O yung kinakain po yung mga aral ng Diyos, yun. Ibig sabihin po nun, ganun po. Pinaalaala, hindi po sa mga larawang inanyuan, mali po yun. Gaya to ni Pedro, no? Pinakinikilos ni Pedro yung kanilang mga miyembro sa mga aral. Dito po sa ikalawang Pedro naman po. Ikalawang Pedro 1:12. Kaya't maging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan na nasa inyo, na inakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo sa pagpapaalala ko sa inyo. Ay, no? Pinaalaala yung mga katotohanan, ganun po. At kayo'y pinatitibay ng katotohanan nasa inyo. O, nasa inyo. Yung mga sabihin, yung mga aral po yun, yung pinaalaala, ganun. Gaya sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Yung aral po yun. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. O yung sabihin, yung pag-aaral ng kanyang mga salita, ganun po yun. Hindi yung alaala sa ribulto, mali po yung aral na yun. Wrong doctrine about the
remind or remember you the statue and the images. Wrong doctrine po yun. Wrong doctrine and wrong the religion about the sex. Ganun, mali po aral yun. Pinaalaala po yung kanyang mga aral, yung mga salita ng Diyos. Kasi yung mga ribulto, bawal po sa Diyos yun, di ba? Sabi niya, o to sabi ng Diyos dito, bawal sa kanya yun eh. Dito sa ano. Sabi rito ng Diyos dito, bawal sa kanya yung mga ribulto eh. Dito po sa Levitico 26:1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. O bawal yun, di ba? O bawal sa Diyos yun eh. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, sabi niya, huwag kang gagawa ng mga ribulto, di ba? Bawal po sa Diyos yun. Ang mga tagapagturo po ng mga ribulto, sa demonyo po yun, hindi po yun sa Diyos. O basahin ko sa inyo muli rito para maintindihan nyo. Sa may Levitico 26:1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. O, kita nyo nga, bawal na bawal sa Diyos yan, yung mga larawang inanyuan. Bawal po sa Diyos yun, yung mga gagawa po kayo ng rebulto. Bawal po. Hindi po tama po yun. Ito pa rin po sa Levitico. Dito po rin po sa Levitico 19:4. Huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. O, bawal yun eh, yung mga binubong Diyos, di ba? Gaya ng mga kwintas, ilalagyan nila ng cross, di ba? O, bawal po yun. Hindi naman ang Panginoong Yesus yun. Ganun, di ba? O, sabi rito, yung ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. O, dito po sa Levitico 19:4. O, di ba yung mga kwintas na may krus? O, kaya yung ninyo nila, ginagawa nilang kwintas. O, mga Diyos-Diyosan po yun, bawal po yun sa Diyos. Kasi ang Diyos po natin is Espiritu. God is Spirit. The worship God is Spirit. O, sabi ng banal na kasulatan. Yun po. Ito pa rin po sa Deuteronomio. Bawal sa Diyos yun eh, yung mga ribulto. Wala kasing magagawang kabutihan, wala rin makagagawang kasamaan, di ba? Sabi sa Jeremias 10. O, wala, bawal po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito naman din. Sa may Deuteronomio 4:15. Ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb, mula sa gitna ng apoy. Baka kayo magpakasama at kayo gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan. Nakawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. O yun o, bawal sa Diyos po yun, yung mga ganun. Bawal po yun. Ayon sa banal na kasulatan, yung mga tagapagturo ng mga ribulto, hindi po yun sa Diyos at saka sa mga sinungaling po yun, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Sipanya. Ito po sa Habakuk po. Sa Habakuk. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Habakuk. Mga sinungaling po yan, mga anak ng Diablo. Ganun po. Di ba yung sinungaling, mga anak ng demonyo? Sa demonyo po yun, yung mga nagtuturo ng mga ribulto. Ito po sa Habakuk 2:18. Anong mapapakinabangan ng larawang inanyuan na inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan? O, tingnan nga, tagapagturo ng mga kasinungalingan yun, mga anak ng Diablo, di ba yung mga sinungaling? O, ganun. O, patuloy ko po. Na tinitiwalaan na nag-anyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. You know? Saba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka.
Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito, narito, nababalot ng ginto at pilak, at walang hinga sa loob niyaon. O, yun o, mga Diyos-Diyosan po yun, yung walang hinga. Yung walang hinga, hindi nakalalakad, hindi gumagalaw, o hindi nakakita, hindi nakakarinig. O, mga Diyos-Diyosan po yun, yung mga tagapagturo daw noon, mga sinungaling. Ay, yung mga sinungaling, di ba, sa Diablo, mga anak ng Diablo. Hindi po sa Diyos yung ganong mga sekta. Kasi sa Diablo po yung ganun, sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa Diablo po yung mga may ribulto. Ito po sa dito po sa unang Korinto. Sa unang Korinto 10. According to the Bible, the Holy Scripture, images worship from the devil, according to the Holy Scripture. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Korinto 10:19. Anong aking sinasabi na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O, tanyo nga, walang kabuluhan yung Diyos-Diyosan. O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga hintil ay kinalang hinihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. O yun sa demonyo po yun, yung merong ribulto according to the God and the Holy Scripture. At hindi ko ibig na kayo magkaroon ng pagkaisa sa mga demonyo. O yun hindi ninyo may inuman ang saro ng Panginoon, ang saro ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonyo. O, mga demonyo pala yung mga nandiyan may larawan ninyo. Yung mga gumagamit lang ng pangalan ng Diyos yan. Yung ganun po. Sa Diablo po yun, yung mga ganun. Yung sinasawata nila yung katotohanan ng Diyos sa Diablo po yun. Galit po yung Diyos doon, yung sa mga anak ng pagsuway, di ba? Tumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, mga anak ng pagsuway po yun yung mga ganun. Yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Ang Diyos na nga, espiritu tapos gagawa mo pa siya ng ribulto, ay bawal nga sa Diyos yun. Ito po, kasi sinasawata nila yung aral ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Pinapalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita. Galit po ang Diyos sa mga ganon, yung mga sumusuway sa utos ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Ang nandiyan po yung galit ng Diyos, yun po, yung pagka may ribulto kayo. Ito sabi sinasawata nila yung katotohanan ng Diyos Ito po sa banal na kasulatan. Dito po sa Roma 1:17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang pot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Ginagawa na yung kasamaan at kalikuan, di ba? Ng mga tao, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buot pa ng dalangin ng sanlibutan ay nakikilalang maliwanag. Sapagkat tanto na sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging mga walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nilalhati lang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man. Kundi bagkus ni walang kabuluhan ng kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinagpagdilim. At ang mga nagmamarunong ay naging mangmang na pinilitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira
at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Ayun o pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos Galit po ng Diyos yung mga nandiyo dyan. Galit po yung Diyos dyan sa mga anak ng pagsubay. Yung mga asa devil po yun, hindi po yun sa Diyos. Yung mga ganyan, yung meribulto, yung galit po ng Diyos ang nando doon. Sabi nga, ang Diyos, matuwid na hukom na may galit, araw-araw. Galit po ang Diyos sa mga ganun sa mga anak ng pagsuway. Hindi po sa Diyos yun, yung mga merong ribulto. Kaya, tuwan-tuwa yung devil sa inyo dahil naloloko ko kayo, di ba? Galit po ang Diyos doon. Ang Diyos dito sabi may galit araw-araw sa mga ganyan. Dito po sa mga awit 7:11, ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, ang Diyos na may galit araw-araw. Galit ang Diyos sa mga anak ng pagsubay Galit po ng Diyos yung nando doon. Hindi po kayo maliligtas doon kasi mga anak ng pagsuway, yung sumusuway sa kanyang utos, sa kanyang mga aral, ganun po, galit po ng Diyos yung nando doon kasi mga pagsamba po yun sa Diyos-Diyosan Itong sabi ng banal na kasulatan, kailangan naaalala mo yung mga aral ng Diyos, yun po yung pinaalala. Kasi pag sumuway ka sa mga utos ng Diyos, yung galit ng Diyos yung nasa iyo, dumarating kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dito po sa Colosas 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Galit ang Diyos sa mga anak ng pagsuway, yung sumusuway sa kanyang utos, sa kanyang mga aral. Ganun po, yun po yung tamang pagpapaalala sa Diyos, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Kasi yung bagay na hindi matuwid sa Diyos, hindi po yun sa Diyos na sekta, hindi po yung sa Diyos na propeta, ganun po. Kasi pagka hindi po matuwid, nahain sa Diyos, marumi yun. Pagka may ribulto kayo, hindi po yun sa Diyos, ayon po sa banal na kasulatan. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa Hagay. Hagay 2:11, pagka hindi matuwid na gawain sa Diyos, hindi po yun sa kanyang reliyon po. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Hagay 2:11, kailangan matuwid po yung hain sa Diyos, yung pagtupad natin, hindi po yung pagpapaalala sa Diyos, yung kanyang mga aral, yung kanyang pangalan, hindi po yung mga ribulto. Kasi pag kami pagsuway, galit po ang Diyos dun. Dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Tuwan-tuwa yung devil sa inyo nun, ibig sabihin. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Hagay 2:11, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote na tungkol sa kautusan na nagsasabi, kung ang isang tao ay may dala sa kanyang kandungan na banal na karne at masagi ng kanyang laylayan ang tinapay o ang ulam o alak o langis o anumang pagkain, magiging banal pabaga? At ang mga saserdote ay magsisagot na nagsasabi, hindi. Pagka yung nadudumihan yung isang bagay, hindi banal sa Diyos yun. Ibig sabihin ito. Na magkagay, sinabi ni Hagay, kung ang sino man ay marumi dahil sa bangkay ay masagi ang anuman sa mga ito, magiging marumi baga. At ang mga saserdote ay nagsisagot na nagsasabi, magiging marumi. Na magkagay, sumagot si Hagay na nagsabi, gayon nga ang bayang ito at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ng Panginoon.
at gayon ang bawat gawa ng kanilang kamay. At ang kanilang inihandog doon ay marumi. O, marumi. Ayaw ng Diyos yung marumi. Gusto niya yung matuwid. Ganun po. Basta hindi po matuwid na gawain sa Diyos, yung sinusuway yung mga aral ng Diyos, o hindi po sa sektang reliyon yun. Kasi nga, hindi naman po pinagpapaalala yun eh. Sabi nga ni mga apostol, lumayo sila dun sa mga ribulto. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa 15 ng gawa. Pinalalayo nga yung mga tao doon ng mga apostol sa mga ribulto, pinalalayo. Yung tagapagturo naman dyan ng mga pare, di ba? O sabi nila, hindi naman namin sinasamba eh. Sabi nga ng Diyos, di ba? Anyo pa lang ng kasamaan, layuan mo na eh, di ba? Sabi ng Diyos. Yun hindi. Ando doon pa yung anyo ng kasamaan sa kanila. Marumi nga sa Diyos yung ganun eh. Yung sumusuway kayo sa utos. Ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, pinalalayo ni Apostol Pablo yung mga tao sa Diyos-Diyosan, sabi rito po. Dito po sa gawa 15, 19. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil. Nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan. Pinalalayo sa Diyos-Diyosan, di ba? Sabi rito. At sa pakikiapit, at sa binigti, at sa dugo. Pinalalayo ni Apostol Pablo, yung mga tao sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa pakikiapit. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa gawa 15:19. Dahil dito, ang hatol ko ay huwag nating gambalain niya o mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Ayun, pinalalayo ni Apostol Pablo sa mga Diyos-Diyosan. Yung ibang sekta naman dyan, mismong hindi na lumalayo, di ba? Nandoon na yung kanilang mga ribulto sa kanilang mga church. Bawal po sa Diyos yun. According to the Holy Scripture, hindi po yung sa Diyos. Not to own to God about images statue on the church. Not to Church of God about this. God bless po. Is our topic for tonight is done. Yun po yung ating topic na natapos po. Yung ating paksa. Ang pagpaalaala sa Diyos, yung kanyang pangalan, saka yung mga aral, ganun po, hindi po sa ribulto. Bawal po yung mga ribulto sa Diyos. Kasi hindi ka magiging malinis doon sa ribulto, di ba? Walang magagawang kasamaan, walang magagawang kabutihan, di ba? Sabi sa Jeremias 10:5, walang magagawang kabutihan, walang magagawang kasamaan. Hindi po yung pagpaalala sa Diyos. Ang pagpaalala po sa Diyos, yung kanyang pangalan, saka yung mga utos, yung mga aral. Tapos naalala mo, di ba? Yung aral niya, bawal magdaya, bawal pala magnakaw, di ba? Bawal makiapid, bawal mangalunya. Naalala mo, sinusunod mo, magiging banal ka. Yun po yung pinaalala sa mga miyembro, di ba? Sabi ni Pablo, ng Diyos, ni Pedro, yun po, hindi po sa ribulto. God bless po, sana naintindihan nyo, remember the God is the name and then commandment about the remember to God. God bless po. Pag inaalala nyo, yung sinusunod nyo, yung pag-iisip nyo nasa Diyos, ganun po. Na ang pag-iisip ay nasa iyo, sabi sa banal na kasulatan. Ganun po yung puso nyo sa Diyos, yung isip nyo sa Kanya. God bless po. Sa topic is done. God bless. Ingat. Be careful to everyone. The name of our Lord Jesus Christ. God bless. Peace be with you. Thank you for watching.